Isang staff ng senador umano ang nabistong nagmamariwana sa loob ng Senado. Nako, patay. Patay tayo dyan. Isang staff ng senador nagmamariwana sa loob mismo ng Senado. Nako, masama ang kutob ko yan. Kasalanan na naman ni Sara yan. Kasalanan na naman ng Duterte yan. Delikado yan, delikado yan. Sige, tuloy natin. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Dexter Ganiben ng Abante. Sunod-sunod ang mga isyong pumuputok sa Senado. Mula sa umano'y demolition job para mapatalsik si SP Cheese, para walang maging balakid sakaling magsampa ulit ng impeachment complaint versus BP Sara sa Pebrero ng 2026. At ang bonggacious at engranding birthday party ni Senate Majority Leader Joel Villanueva sa National Museum kahit lubog pa sa baha ang ilang kababayan sa Bulacan. Ngayon. Teka muna. Nung una, ang binabanatan si Cheese Escudero. Itong ini-issue. Kasi grabe na po ang baho ng congressman. Hindi man lahat ha. May mga kaibigan tayo dyan ng mga congressman na talaga namang magagaling. No? Pero ang sinasabi ko po ay pangkalahatan. Marami na talagang bumaho po ang Congress ngayon, congressman. Diba? Ang laking alingasaw na dinulot, nakalat niyang basurang kanilang flood control project. So gumaganti. Yung sabi ni Cheese, ang nangunguna sa demolition job dyan yung Congress, yung congressman. Itong mga bata ni Tamba. Pero syempre yan ay sa pangunguna ni Tamba Luslus, ni Bonjing. Sunod na binanatan kay Cheese Escudero, ito naman si Villanueva. Ngayon naman, halatang halata, si Robin Padilla naman ang binabanatan. Gaseous at engranding birthday party ni Senate Majority Leader Joel Villanueva sa National Museum kahit lubog pa sa baha ang ilang kababayan sa Bulacan. Ngayon, issue naman ang nagtsutsongke sa loob ng Senado. Sa report ng politiko, nangamoy MJ ang Senado sa kalagitnaan ng sesyon. Nagmistulang sniffing dog sa mga kawani ng Senate Sergeant at Arms para hagilapin kung sino ang nakascore na pumasok sa session hall. Natunto numano ang isang babaeng staff sa isang CR sa Senado na nangangamoy tsongke. Pero wala ng mga ebidensya na maaring na-flash na raw agad niya sa inidoro bago pa siya matunton ng usaa. Ay! Pala desisyon, di ba? Nangamoy. Nangamoy tsongke raw. At tiningnan sa CR, yung staff ni Robin Padilla, maaring na-flash. Wow! Nagbibintang kayo agad, ha? Connect the dots kayo, pala desisyon kayo. Walang nakitang ebidensya, maaring na-flash. Pero, bakit hindi nyo i-drug test? Mahirap kasi yung amoy, Naalala ko before, meron akong before kasi naninigarilyo ako. Meron akong sigarilyo noon yung kulay itim. Tapos pumasok doon sa nasa bandroom kami. Pumasok. Ay, wag kayong gagamit, bawal 'to. Sabi ko wala po. Po kami, straight po kami. Tapos pinakita ko yung ito yung sigarilyo lang namin. Amoy yung sigarilyong gano'n. Baka lang gano'n po sinasabi natin. Ako, I can confidently say, never, not even once, nakatry ako magdroga. Lahat po ng klase, not even marijuana, not even rugby, lahat po, not even cap syrup. Lahat po, kaya ako confident ako magsalita Ayoko talaga. Dalawa ang ayoko. Droga, kaaway natin yan, at gambling. Kaya nga, pati komunista, pangatlo na yan. Kaya gusto ko mga Duterte dahil talaga sinugpo nila yung droga at komunista. Ngayon nanunumbalik ang droga at saka gambling, no? So, but anyway, baka naman kasi amoy, ang hirap basihan ng amoy tsongke.
Dahil sabi ko nga sa'yo, kami ng grupo, minsan na muntik ng napagbintangan dyan. Pero kung magkakahamunan kami at talagang pagbibintangan ako, ay hahamunin ko kasi bawal po sa grupo namin yan. Dati pa na yun eh. Nasa banda pa ako noon. Nung bawal sa grupo namin yan. So, pag magkakaanuhan talaga, magpa-drug test tayo, pare-parehas. Basta sabay-sabay tayo. Diba? Ba't hindi kayo magpa-drug test? Isabay mo na yung presidente. Yung staff ni Robin, total, pinagbibintangan nyo na. Tsaka yung presidente natin, pa-drug test na. Mahirap kasi ibabase natin. O halimbawa, baka nagsigarilyo lang, nangamoy sigarilyo, akala nyo chongke na. Sino bang mas mukhang adik? Yung amoy chongke o yung pag-anong-ganon ng bibig? Yung lunon. Yung dumudugo ang gums. Yung dilatang mata. O yung amoy chongke. Sino ang adik doon? Ayon kay Senate Sergeant at Arms Major General Mau Aplasca, nag-iimbestiga na sila batay sa lumabas na artikulo ng politiko. Nabatid ng Billionaire News Channel na pinatawag na rin sa USAA ang Chief of Staff ni Senator Robin Padilla para makuhanan ng statement matapos umanong manggaling sa kanila ang reklamo. Pero batay sa politiko, dati na rin nasangkot sa kaparehong issue ang babaeng staff na ito. Pero nakalusot siya sa pananagutan dahil sa matinding kapit niya sa kanyang boss na dati rin niyang katrabaho bago sila napasok sa Senado. Tiniyak naman so definitely ang pinagbibintangan nila dito si Robin Padilla. Okay? Ididikit ito kay Robin Padilla and ako hindi ko po kinakampihan. Sa tingin ko pagkamali, mali. No? Pero huwag tayong pumunta sa ganitong issue. Kung mali at kailangang parusahan, nasa sa inyo yan, parusahan ninyo, hindi po namin kukonsintihin. No? Pero I'm sure ididikit ito kay Robin Padilla dahil si Robin Padilla itinutulak ang pagsasabatas ng medical marijuana. Hindi ako pabor. Hindi dahil sa hindi ako pabor doon dahil hindi ito makakagaling ng sakit, pero yung sistema po natin ay hindi pa naiaayos. Ito'y posibleng samantalahin ng mga mapapang-abuso at baka mamaya maging dumami ang adik sa marijuana. Siyempre, pagka may abuse ng gamit, ito ay mauuwi sa pagiging adik. So, napakadelikado. As for me, maybe the proposal of Robin Padilla is okay, pero not as of the moment. Sa akin lang naman yon. Ngayon, patungkol sa staff niya, kung may kasalanan, hindi naman tayo nagiging dito. Ang punto ko lang, we have bigger problems. Yung flood control projects, lahat po ng taong bayan, mga Pilipino sa Pilipinas, even yung mga Pilipino sa abroad, apektado nitong flood control projects. Bakit sila ang nagpapadala ng pera dito? Diba? Merong mga properties yan, may mga kondo yan dito, may mga subdivision, may mga lupa yan na binabaha. May mga kamag-anak sila mahal sa buhay na namamatay dahil sa baha. Apektado po buong Pilipinas. Sana po doon tayo mag-focus. Huwag nating alisin yung ating mata doon sa baho na nagagawa ngayon ng Congress dahil pinapasa sa Senado. Kasi halimbawa naman guilty yung staff ni Robin. Ano ngayon? Di parusahan nyo kung gusto ninyo. Pero hindi naman apektado ang buong Pilipinas doon kung may kasalanan man or wala. Diba? So doon tayo sa merong epekto sa buong Pilipinas. Halimbawa, kung adik ang presidente, may epekto ba yan sa Pilipinas o wala? Buong Pilipinas, I'm talking about the whole Philippines. Kung kinukurakot ng mga contractors dahil naglalagay sila sa mga politiko, nag-overpricing sila sa flood control, apektado ba buong Pilipinas? Diba? Mag-focus tayo doon sa affected buong Pilipinas. Affected ba? Just in case, may namatay. Kasama ni Lisa, nagpunta sa US, may namatay.
At ang sabi, yung asawa mismo umamin, gumagamit sila ng droga, affected ba ang buong Pilipinas? Ganun po ang pagtingin sa sitwasyon. 'Di ba? Wag natin ililigaw yung issue. Bakit ko nababanggit yan? Kasi marami pong ibabatong issue ang Kamara ngayon dahil sila ngayon ang nasa hotspot. Sila ang nasa hot seat ngayon. Sila ang parang niluluto ngayon dahil nabukoing yung kanilang baho. So, para hindi sila sumama sa media, ipapasa nila yan. Kaya umasa po kayo, maraming lalabas na mga balita para iligaw po tayo. Huwag tayong papayag sa social media, ilabas po ninyo yung ating hinihiling sa gobyerno. Imbestigahan itong patungkol sa flood control na to projects. Plus ka na ang resulta ng isinasagawang investigasyon ay isusumiti nila kay SP Cheese.